Tunayan daw ba talagang si Kristo ay tao? Batay sa Biblia? Opo. Ang Panginoong Hesukristo, batay mismo sa Kanya, siya ay tao. At yung Bakit po ang Iglesia ni Kristo ay naniniwala ng ating Panginoong Kristo ay tao? Wala po namin sa Kanya, kundi siya po ay tao sa likas na kalagayan. Diyos at nagkatawan tao ang berbo. Paano magiging tao yan? Kaya nga nagkatawan tao, hindi tao eh. Hindi tao. Si Kristo ay Diyos. Tao si Kristo. Ang tao galing sa alabok nung likhain ng Diyos. Si Kristo, wala pa ang sanlibutan, nandoon na, kasama na ng Ama. Sabi ni Kristo, kain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa aking inihamda mo. Yung ipinaglilihi ni Maria, yun ang katawang tao ni Kristo. Nananahan doon ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Yan, hindi pinapaliwanag yung konteksto niyan eh. Kukunin lang yung 8:40, tao na si Kristo. Ako'y taong! Pipilit doon. Mababasag ang vocal cord para ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan. Pero kung titignan natin sa 39, mga kapatid, considering the text and the context, sumagot ang mga Hudyo, sabi nila kay Kristo, si Abraham ang aming ama. Di anak daw sila ni Abraham. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Kung mga anak kayo ni Abraham, yung ginawa ni Abraham, gagawin din nyo yon. Ano ba ang ginawa ni Abraham na inaasahan dapat ni Kristo, gawin din ng mga Hudyo yung gawa ni Abraham? No? Alin yun? Yung ginawa ni Abraham na dapat sana kung itong mga Hudyo talagang mga anak ni Abraham, gawin din nila ang ginawa ni Abraham. Ano ba yung ginawa ni Abraham? Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. Nakita niya at natuwa. Aba, nakita ng inyong amang si Abraham ang aking araw. Nung makita niya ang aking araw, natuwa siya. Ayun naman, hindi niyo ginagawa na matuwa. Galit kayo sa akin. Gusto niyo akong patayin. Balikan natin. Nung makita pala ni Abraham ang Panginoong Kristo ang kanyang araw, natuwa si Abraham. Balikan natin ng 39, kapatid na Daniel, hanggang 40. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Pero ano ginagawa nyo? Kung anak kayo ni Abraham, gagawin nyo ginawa ni Abraham. Na nang makita niya ang aking araw, nagalak siya at natuwa. Pero kayo, kung kayo anak ni Abraham, gagawin nyo yung ginawa niya na matutuwa siya. Sagot ng Panginoon Kristo sa 40, datapwat ngayon ang ginagawa ninyo. Ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Yang ginagawa niyong galit kayo sa akin, hindi ginawa ni Abraham yan. Kasi nung makita ni Abraham ang aking araw, nagalak siya't natuwa sa 56. Tuloy natin sa 57. Ulitin mo 56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus,
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ayan. Bago ipinanganak si Abraham, ako nga Kaya nakita niya ang aking araw, natuwa siya. Kayo naman nung makita niyo ako, gusto niyo akong patayin. No? Hindi ginawa ni Abraham yan. Tanungin mo, ipinapaliwanag ba sa kanila yung talata sa 8:40? Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito hindi ginawa ni Abraham. Kasi kung anak kayo ni Abraham, gagawin nyo rin yung ginawa niya. Nung makita niya ang araw ko, natuwa siya. Kayo naman ang makita nyo kung gusto nyo akong patayin. Na taong nagsasaysay ng katotohanan. Teka muna. Naintindihan nyo ba yung salitang ito hindi ginawa ni Abraham? Nasa konteksto yon. Ngayon, ang ating tratuhin, itong salita, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Alin ba ang pinapatay ng mga Hudyo? Alin ba? Gis 28 ng Mateo. Pakinggan nyo mga kapatid. Lawakan nyo lang ang isip nyo. Basahin natin. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Nung sabihin ni Kristo, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan, ano na ibig niya sabihin? Ang gustong patayin ng mga Hudyo, yung kanyang katawan. Tao talaga yun katawan tao yun Nagkatawang tao. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman o nagkaroon ng kalagayang tao. Ang sabi ng Biblia. Ang gustong patayin ng mga Hudyo, dumampot ng bato, alin ba papatayin? Yung bang nasa loob ng tao na espiritong anak ng Diyos? Hindi naman yun ang mapapatay Ang mapapatay laman. Kaya ang sabi niya sa mga apostol, huwag kayong matakot sa nagsisipatay ng katawan, yung laman. Datapwat, ang katakutan nyo yung nakakapatay ng kaluluwa. Dapat nating maintindihan mga kababayan, doon sa katawang tao na ipinaglihit, pinanganak ni Maria, tumahan doon yung espiritong anak ng Diyos na ipinanganak ng espiritu na espiritu. Yung espiritu na yon ang nagkatawan tao. Pero pagkatapos ng kanyang misyon sa lupa, yung kanyang katawan tao pinalitan bago pumanik sa langit. Kaya ang sabi, ang ikalawang Adan naging espiritu na nagbibigay buhay. Ngayon, yun ba hindi maliwanag sa inyo? Kung konteksto ang pag-uusapan, hindi ang ibig sabihin ni Kristo, siya talagang taon-tao siya. Ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan at pinagsisikapan niyo akong patayin. Taong nagsasaysay ng katotohanan. Alin ba pinapatay? Di yung katawan. Tao naman talaga yun. Nagkatawan tao nga Pero hindi mo maidideny, may nananahan sa loob ng katawang tao na espiritu na yon ang anak ng Diyos. Sapagkat sabi ni Pablo, nananahan sa kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. 2:9 ng Kolosas. Sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa loob ng kahayagang ayon sa laman. Sa English, for in Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Doon sa katawan, sa Kastila, maliwanag din. Ang sabi sa Kastila, porque en Él habita toda plenitud de la divinidad corporalmente. Doon sa kwerpo, nandoon yung divinidad o pagka-Diyos ni Kristo. Yan po ang nasa Biblia.